Okay, Miss Jemarie, sabi niya, Doc, ask ko lang natinik siguro aso ko, ano po gamot? Miss Jemarie, hindi ko alam kung anong extent, no? Ba't nyo nasabi na tinik aso niya, baka dumadahak, parang mga ganun siya, or baka naman may nakita kayo talaga na kinakain niya. Kaya guys, ito, no, sabihin ko lang sa inyo, do not feed your dog bones. Yung iba kasi gustong-gusto pa kainin ng mga buto yung aso nila kasi gusto talaga ng mga dogs yung lasa ng bone, lalo na pagka, di ba, walang ibang choice yung aso. Actually kasi, ang mga wolves, no, kumakain talaga ng mga bones yan. Pero una talaga, meats talaga, yung mga internal organs. And bones na lang, mga huli na lang yan. Kapag wala nang makuwang ibang pagkain yung mga wolves. So it's last resort na lang yan. May bone marrow din kasi naman yan sa loob. Yan yung gustong-gusto nila. Pero, ang mga bones in general, lalo na pag mga cooked bones, pwede nga po makakos ng problema yan kapag nalulok nila, lalo na yung mga bones ng poultry, yung mga pag nakagat ay nagkakaroon ng sharp edges, pwede pong makadisgrasya yan ng esophagus, ng stomach lining, ng mismong stomach na yung mismong stomach, pati mga bituka. It's a very dangerous thing kapag nagpapakain kayo ng mga cooked bones. Yung iba naman, pinapangata naman mga raw bones. Well, that's safer than cooked bones kasi hindi siya brittle, hindi siya magbabasag ng magsha-shatter yung mga edges niya. Pero at the same time, makakuha ka naman ng mga pathogens kapag raw meats or raw bones ang ipapakain ninyo and makakontaminate yung aso ninyo sa mga members ng household ninyo nitong mga pathogens na ito kagaya ng mga bacteria like Salmonella, E. coli, etc. Don't feed your dog bones. The Philippine Veterinary Medical Association, pati mga ibang veterinary medical associations discourage people to feed their dogs bones kasi ang daming nakikita sa mga clinics, no? Marami kayong makikita ng mga cases na yung aso paring nag-lodge sa loob ng ngipin or sa ngalangala or dito sa lalamunan. And pwede kamatay po talaga ng aso ang pagkain ng mga bones. Of course, no, I would recommend feed your dog SDN dog food para kumpleto na po yung aso ninyo. Kasi pagka pinapakain ng iba yung dog nila ng meats, kailangan i-balance mo yan with bones kasi yung calcium-phosphorus ratio, imbalance kapag puro meats lang. And pag imbalance ang calcium-phosphorus ratio, ay hindi maganda yung health ng aso. So they have to add bones somehow. Dito sa SDN, you don't need to add anything, you don't need to balance it, binalance na po natin to. Nandito na po lahat-lahat ng nutrients na kailangan ng aso nyo. You don't need to supplement with whatever na mga calcium or probiotics or mga glucosamine or amino acids. Wala na po, nandito na po lahat sa SDN natin. Ayan, the best dog food yan in the multiverse or sa pusa. Ayan, Super Cat Nutrition naman. Guys, no, kung natinik yung aso ninyo, dalhin nyo na po sa veterinarian para makita po niya yung extent ng damage, kung meron man, and kung baka kailangan kasi i-surgery yung aso ninyo kung nag-lodge somewhere yung buto or yung, mga tinik ng, kung pinakain nyo ng isda or whatever. Okay guys, and Miss Jemarie, balitaan niyo po kami sa mangyayari sa dog ninyo. At sana dalhin niyo po sa vet ninyo para maagapan po kung ano po yung nangyayari sa dog nyo.